Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one more Drip X One Piece Collection sticker. Add to cart and Drip checkout mo na yan. Drip products, let's go! Add to cart and Drip checkout na yan. Welcome to Season 2 ng ating Drip Pond Making, episode number 1. Dito na tayo ngayon tututok sa ating goldfish box. So ngayon ang gagawin natin ay tatapalan natin itong harap. Gusto ko na pakapalin pa siya para makapal yung support nung ilalagay natin na glass dyan. So, from here up to here, lalagyan natin ng salamin na yung kapal niya ay 12 millimeters. So, mga ganyan siya kakapal. So, makita nyo dito na naghalo na sila ng semento. Kasama pa rin natin si KG Gapi and si Kong. And ayan, tinatapalan na nila dahil papakapalin itong side na to. Dun sa likod, naalala nyo sabi ko mayroong leak. So, ang gagawin nila ay papalitadahan nila yung buong likod na yun para wala na talagang tumagas sa tubig. Para kapag once ready na ang ating goldfish box, ay magagamit na rin natin ang ating tatlong chambers. Yung chambers pala na yan ay para sa filtration. So, itong chamber number 1 ay plano ko lagyan ng parang kulambo or net para makuha niya yung mga malalaking debris galing sa ating goldfish box. So mainly yung dumi ng isda, yung mga hindi nakain na pagkain, well napaka-imposible kasi ang tako ng mga goldfish ko. Itong chamber number 2 ay lalagyan ko ng mga filter media. Dito mamumuhay ang ating maraming beneficial bacteria. Tapos dito naman sa chamber number 3 ay dito natin ilalagay ang ating pump. I'm also planning na lagyan ng additional filtration dito sa chamber number 3. So itong malaking level na to ay baka hatiin ko sa dalawa. So, dun sa gitna niyan, pag yan hinati mo, baka lagyan ko pa ng mga filtration dun sa ilalim. Tapos sa may mid part ko, ilalagay yung ating pump. Pumping back the water papunta sa ating drip plant box. Itong drip plant box, papaglagyan natin ng mga isda really soon. So, for now, yung test fish pa lang yung nakalagay natin. Nakikita nyo na napakaraming halaman dito. Ito ay punong-puno rin ng beneficial bacteria. So, napakalaking filter box nito, mainly para sa ating goldfish box. So, parang tatlo na yung purpose nitong ating drip plant box. Ito ay paparamihin natin yung mga alagaan nating isda rito, plus magpo-propagate tayo ng isda, plus nagsisilbi pa silang filtration para sa ating goldfish box. So yun yung purpose niya talaga. 2 days after magawa ang ating pond ay magpipintura na tayo ng waterproofing dun lang sa labas ng mga bagong tapal natin dito sa ating goldfish box. Yung likod din ng area na yun ay pinapalitadahan ko and pipinturahan ko rin yun ng ating waterproof paint. So ngayon ay magtitimpla lang ako ng waterproof paint, tapos haluan natin siya ng konting latex kasi sa labas lang naman to, hindi naman to dun sa loob ng pond. So as usual, magpupur lang tayo ng pintura dito sa ating palette, waterproofing, and konting latex paint. Matik na to, hahalu-haluin lang natin ang ating paint. Tapos sisimulan na natin magpintura dito sa aking pader. Aside sa ito lang naman yung aking ambag dito sa paggawa ng aking pond. Aside sa pagdidirect kung paano gagawin. So kung malaman nyo na na-enjoy ko itong process na to, I mean, gusto ko talaga mag-paint. Though mukhang nakakapagod itong process na to, pero para sa akin it's relaxing. Hindi ko alam kung bakit. Tatapusin ko lang yung first and second coat nitong ating pinipinturahan dito sa gilid ng ating pond. After this ay ipapakita ko na ulit sa inyo yung kinalabasan. Same process lang naman yung ginagawa ko, yung mga corners and yung mga edges, yun yung ginagamitan ko lang ng paintbrush. Yung mga hindi maabot ng roller brush like that, babalutan lang natin ng waterproofing paint. Done ko na yung first coat nitong ating outer part. Ayan. So, sinabay ko na to para mukha siyang malinis at bago. Ngayon gagawin natin yung likod na part na yun. Ito po yung aking mga chambers and ito yung likod na part. Ito naman yung pipinturahan natin gamit yung ating waterproofing. So dito medyo mahirap na mag-video pero tatapusin ko na lang to tapos papakita ko sa inyo ulit. Hindi ko na alam kung may galit ba sa akin si Alena at lagi na lang kapag meron akong tinatrabaho dito sa aking pond ay lagi na lang umuulan ng sobrang lakas. So ngayon umulan na naman and yun, nakikita ko na ang aking pininturahan ay sumasama na sa agos ng ulan. Diyos ko. Lord, kaya ko pa. Kaya pa, Lord. Lord, bakit naman palagi naman pag nagtatrabaho ko? Bakit naman laging sumasabay naman yung ulan? Kaya pa. Promise.